today, nangayo ko sa Ginoo, unsa man ang iyang pulong for this year, 2024, sa church. Kay, siyempre, naanaran po na sa uban nga church, nangutana ra pud ko sa Ginoo kung naa ba siya pulong nga amo ang i-expect for this church for this year 2024. And December 29 wala gihapon. December 30 wala gihapon. December 31 dito naman gihatag ni Lord kini nga pulong para sa ato ang tanan nga naa diri. Amen. And even ka naman nagtanaw po sa social media, mo ni ang pulong para sa to. Ingon sa Bible, no, in Matthew 28, 18 to 20, in connection gyapon ni sa atong series nga all that Jesus taught. Because this is the greatest command ni Jesus Christ for us, especially the disciples, before He left the earth. The Bible says in Matthew 28, verse 18 to 20, Jesus came and told His disciples, I have given all the authority in heaven and on earth. Therefore, go and make disciples of all the nations. So take note, Jethro, kung sa iyang nation, nurse. Ang iyang wife, nurse. Tama? Go. Yan na siya diha. So, gi-reach out sa iyang wife, siya, Jethro. Then, unsa ang goal nato sa iya ha? Matthew 28, 18 to 20. Go and make disciples. So, gihimo siya karon nga disciple. Si Jethro. Magtotoo nga gatuman sa pagbuot sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Mao na gihimo nato sa iya. Gigamit rami sa Ginoo para mahimong disciple si Jethro. Tama? Then, iyang gingon diha, of all nations. So, unsay nations ni Jethro? Ethnos, kung asa kagibutang ni Lord, nurse. Then, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Gitudluan nato siya, nga kalimtan na niya iyang karaang kinabuhi, and magsalig siya sa Triune God, Father, Son, the Holy Spirit. Tama? And, iyang gingon diha, teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And, I promise si Lord, be sure of this, I am with you always, even to the end of age. Diri karon ang leading sa tuwa sa Ginoo. Kay mao man yun ni ang instruction ni God, ni Jesus Christ for us. Nga kita mag-produce dapat tag-disciple. That's why this church is a factory of disciple. Dili ni factory sa member. Kay wala man gingon diha, go and make members. No, wala man gipirmahan diri nga member mo. Pero ang goal na mo, once nga you allow yourself nga mo go through sa process, you will become a disciple sama ani nila Jethro. Tanan nga nag-invite sa inyo ha, mga disciple na sila. Disciples are followers of Christ. Amen? Then, teach these new disciples niya na siya diha. You cannot teach kung dili pud ka nag-apply. That's why ang itudlo nato sa inyo ha diri is tanan nga gitudlo ni Jesus Christ. Dili katong mga gitudlo dito kay Moses, dito kay Jacob, Abraham. Dili to kay mo man ang instruction ni Jesus Christ. Tudloy sila nga tumanon kini akong gitudlo. Then iyang gingon diha, I am with you always. Na ako kanunay sa inyo di ta mo biyaan. Ang kadaghanan sa amo atong una naka-reach out mi tag 6,000. Mag-harvest event, good may tag 1,600, 2,000, 3,000. Anang ang harvest event? Ang problema, dili na mo sila matudluan sa mga gitudlo ni Jesus Christ. Nga naman, ego raman sila ni attend og concert. So wala na mo na fulfill ang Great Commission. Kay ang katibukan man sa sugo ni Jesus Christ is tudloi sila tanan sa akong gitudlo kaninyo. Kung sa may gitudlo ni Jesus Christ, man shall not live on bread alone. Yan na si Jesus Christ, katong gitintal sa siyawa. Tama? So, tudluan mo diri nga mainlove mo sa pulong sa Ginoo. Tama? Next. I-worship ko nimo. Ako ning ihatag ang splendor sa kalibutan. Imuha ni tanan. Yan ang yawa. Walay laing i-worship is ang Ginoo lamang. So, itudlo na mo sa inyo ang pag-worship sa atong Ginoo. Tama? Then, pagsaka ni Jesus Christ sa mountain, yan na siya.
sa Mount of Olives nga na siya, nag-share siya sa Beatitudes. Kinsa ang iyang gitudloan dito Beatitudes? Ang mga disciple gyapon. Blessed are the poor in spirit. So dapat tudluan ka nga magsalig ka sa Ginoo para ma-inherit nimo ang kingdom sa Ginoo. Blessed are those who are humble, for they will inherit the earth. So tudluan ka mag-humble down para magkaroon kag authority dinhi sa kalibutan. Amen. Mauna ang series nato ang gina-share. Kung gusto na ninyo paminawon, first time ninyo dire, natay series na sa YouTube and connect or ask your leader. But right now, Jesus Christ ni siya, ingon siya dire, Luke 10 verse 1 to 2, the Lord now choose 72 other disciples. So aside sa 12 disciples of Jesus Christ, He chooses 72 disciples and sent them ahead in pairs to all the towns and places He planned to visit. These were His instruction to them, the harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord of the harvest, who is in charge of the harvest, ask Him to send more workers into His field. So ang Ginoo, nangita siya og moharbisay. Tanaway mong tapat, harvester ba na? O harbisonon pa na? Nangita ang Ginoo og mo trabaho sa iyang kingdom. Tama? Kay daghan pa kay tagluwasonon nga wala pa kaila kang Kristo. Kinsa may gamiton inay mong tabad kita. No? Dili pwede nga ikaw naluwas unyang imuang papa ug mama wala naluwas. Ang imuang ka-office mate wala naluwas. Ang imuang kaklase wala naluwas. So giluwas ka sa Ginoo kay para muluwas pod ka sa uban. Dili pwede nga ikaw ray malangit. Kay ang goal sa Ginoo kita tanan malangit. Tama? Makadawat og kinabuhing walay katapusan. That's why para matabangan ang 12 disciples, we have 12 disciples here. Sila Jethro, part ani sa mga disciples. We have other disciples also, like Samal, Sumimaw. No? And of course, other disciples, napatay mga other disciples, napatay disciples from Lupon. Nabali ang Lupon? O, patindog ka diya ang disciples sa Lupon? Tindog diya, no? O, kana ang disciples sa Lupon, no? Pahipira diya na diya ang disciples sa Lupon, other disciples sa Lupon, no? Para mo harvest food kung asa sila ibutang ni Lord. Tama? It's not about religion. Changing religion nga gingon ni Kem. It's about you nga ma-restore ka and mabalik ang original plan ni Lord sa imuha. And para po maluwas ka. Tama? Then, 72, yang gingon diya, Lucas 10 verse 1 to 2, bisayaw na to, pagkauman niya to, mipili ang Ginoo 72 o 72 pagayod nga mga tinunan. O gipadala niya sa sila sa tinagduha ngadto sa mga lungsod nga iyang paadtuan. So na ka assignment kung ikaw nagduol na ka sa Ginoo. Tama? Sa wala pa sila mulakaw, muingon siya kanila, daghan anihonon, apan gamay lang gyud ang mag-aani. Busa, mag-ampo kamo sa Ginoo nga magpadala siya og mga mag-aani sa iyang anihonon. So naayod tayo karon ay ampo nga daghan pag harvester ang moabot. Amen. Dili member. Kuha ninyo? Then nibalik ang 70 na lang. Luke 10 verse 17 to 20. The 70 came back triumphant. Master, even the demons dance to your tune. So excited ang mga disciple. Pero take note, na ay nabackslide nga duha. So, I pray nga makabalik tatanan nga triumphant. Amen ba? Walay maluya sa atua. Kung naay mga saputon nga ipakonek sa atua. Naay ka ng mga badlungong ipakonek sa atua. Ayaw, give up. Amen? Eh siguro, aning duha ba, no? Aning duha kay sa maning gikunik sa kuha sa Ginoo, sa maning sugarol magkaining. Apil na lang po kong sugal, wala kang balik. No? So, I don't know, sa reason nanay. So, the 70 came back triumphant, Master, even the demons dance to your tune. No, grabe, naghimaya ang mga disciple. Kaya nga naman, pinaagi sa imong pangalan is tuman ang mga yawa. Kuyaw no?
Nag-rejoice sila because nituman ng yawa. Pero ni Ana, si Jesus Christ, I know, kabalo ko. I saw Satan fall. A bolt of lightning out of the sky. See what I have given you. Safe passage as you walk on snakes and scorpions and protection from every assault of the enemy. This is the assurance of Jesus Christ for us. If you do the Great Commission, safe passage from the enemy. Dili mulambo o dili mag-prosper ang yawa sa imuha maski sa imong pamilya kung nagaduka sa Great Commission. Kung ikaw ga-harvest ka imong silingan, ano yung silingan nimo? Wala pa dyan ni kaila sa Ginoo. Lord, tabangi ko ani. Unya karon kay Kwan kanang nay nagmaoy dito sa inyong silingan. Kay habang habang ga-share ka dito kay nagmaoy. Unya pang ihawon na mo tanan dito, ayaw ka bala ka, ngano man nakay safe passage. Amen. Tung time nga gigamit ko sa Ginoo sa Dapicol for 5 years, mga high profile nga mga criminals ang naa sa sulod sa maximum. Walay gadugay nga missionary nga gadto sa Dapicol ngano man tungod sa story ni Pugoy. Kato ganing gipatay nga mga missionaries dito, nya gibalhin na po diri sa Santa Ana, gi-rape na po nila tong madre, tong missionary gyapon ngano man. Kato nga history ang natanong sa mga missionaries nga moadto sa Dapicol. But dili kato ang nagplant sa kuha. Kabalo ko nga bakapan ko sa Ginoo. Sulod mi dito, ang mga tag 300 ang napatay, mao pa'y tigpayong sa kuha dito. Ngano man, ang Ginooy nang hatag og safe passage sa kuha dito. Amen? Katong kuyaw kayo mo patay sa samal, mao to'y gunit og batuta. Padaplin tanan, basta musulod na ka dito, padaplin dito, kay ikaw daw mga isog matudagko, kay mga lawas. Hadlukanan gani sila dito sa gawas, o sa lang ka dito sulod. Pero ga-serve sila sa anak sa Ginoo dito. Gihatagan kag safe passage. Mao jud ni ang imong gunitan. May ka hadlok. Di ka mahadlok diha kung pangalagad ka sa Ginoo. Amen? Then yang gingon diha, see what I have given you, safe passage as you walk on snake and scorpions. Wa po kumadlok ani, nag-trekking mi, daghandog manakon dito. Wa po gipaak sa mga banakon dito sa kadalian. And protection from every assault of the enemy. No one can put a hand on you. Only promise ni Lord. All the same, the great triumph is not in your authority over evil, but in God's authority over you and presence with you. Not what you do for God, but what God does for you. That is the agenda for rejoicing. So, ang word nga gihatag sa atua karon ni Lord is rejoicing in the Lord always. Dili daw ta maghimaya sa mga nahimo nato sa iyaha, dili po daw ta maghimaya sa mga nahimo kanang na-overcome nato nga yawa or na-overcome nato nga bisyo, kundi mag-rejoice daw ta sa gihimo ni Lord sa atua. Mauna karon nga excited ko ani mo share ngano man kay kabalo ko daghan pagkahimuon si Lord sa atua. Amen. Nag-rejoice na ako kay nakadungog ko sa Ginoo. May ordain kining duha. O kining kuan nga Lord, salamat kaayo kay gipadungog ko nimo ana. Kay kung ako lang wala jud to sa plano nako. Pero nag-rejoice ko Lord kay istorya ka sa ako. Nakuha ninyo? So, karon, yang yun diya, mo ni promise ni Lord sa atua mga disciple. Ang promise ni Lord sa atua, unsa? No one can put harm on you. Niya na siya, tama? And protection from every assault of the enemy. In Luke 21 verse 17 to 18, yang yun diya, everyone will hate you. Naadyo mo hate sa imo ha. Kung mga lagad ka sa Ginoo, sama na mga alive, bunagin. Mana na po na ang mga uban diya. Pak, man na. Mga sabaan man ng mga grupuha. Mana man na. So, tanan daw mo, hate sa imo, apili mong mama, papa. Tama? Because you are my followers. Niya na siya diya. But, promise ni Lord, not
a hair of your head will perish. Ano man dyan, no? Ako gakuan man pagkupod. Tanaw-tanaw ko sa akong buhok pa. Nagpagupit man ko gahapon. Taas-taas na lagi na akong hairline, Lord. Niyo ang imong promise kay not a hair. Mawala ng imo ang buhok. Niana, ang promise ni Lord. Kung nagapangalagad ka. Tanaw ko gana. Pwede binlan sa nimo gamay diha. Kanang ana na nato gamay ba? Ana ko dito sa barbero. Kay Dison man ang tas-an niya niya. Matunga na po ni dire. So ako ana sa tabon-tabunan gamay. Nga, i-preach na ako ng not a hair of your head will perish. Ang point ni Jesus Christ dire is, kining buhok nga wala nato ginaatiman, kanang ginapasabtan lang ko nato kung na'y mahulog. Kinsa ko'y nag-ihap na dire sa iyang buhok nga nahulog, 50 na ni karong adlaw nahulog ba? Wala no? Wala. Ang pasabot ni Jesus Christ, nga kanang imong buhok nga wala na nimo kayo ginahatagan og pagtagad kung pilay mahulog, mananghid ang iyawa before kahilabtan. Amen. Mo'y promise ni Lord kung magalagad ka. Dili ka matandog sa yawa, nga even ka ng mga list lang nimo nga gihatagan og pagtagad, mananghid pa na sa Ginoo sama sa gihimo sa yawa kay Job. Kuha ninyo? Ipananghiran ng Ginoo before naghilabot ang yawa kay Job. Ngano man, palangga sa Ginoo si Job. Unsa na lang ka ikaw? Muna nga, kanang imo ang kwarta, ayaw na problema ha. Kaya dili lagi na tandugon sa yawa kung nagapadayon ka sa Ginoo. Amen? So, first, unsaon nato pag-rejoice kay liso man. O lagi pastor, unsaon na paghimayaan ni Ron? Kay dagan man taghimayaan kay diha. Anak ka. So, number 1, dili daw ta mag-rejoice kung sa ato ang authority sa sakay satanas o sa to ang mga bisyo. Do not rejoice with your authority over evil or sins. Diba? Ingon diya, the 70 came back triumphant. Master, even the demons dance into your tune. Yan ang mga disciple. Tama? All the same, the great triumph is not in your authority over evil, but in God's authority over you and presence with you. So, dili ka mag-rejoice kung nakakas out kag yawa. Ala, grabe kay itong mga yawa ba? No? Kay nisuka. Pag-cast out na ako, nisuka. Yan no? Grabe kay itong yawa. Kay pag-cast out na ako. Dagandagan siya sa mga babuyan. 300 lang to kay Jesus Christ. Iyang gipaadtuan. Pero ako, 400 to nga baboy ni Kwanso. Ga-rejoice ta sa mga na-overcome na to nga mga yawa. Dili di ay dapat ta mag-rejoice, ana. Mag-rejoice di ay ka sa gihimo ni Jesus Christ sa imo. Dili katong mga ni-obey sa imo nga yawa. For example, nag-rejoice ka because na-overcome nimo ang imong bisyo. Na-overcome nimo imong sigarilyo, naka-overcome na kag porno, naka-overcome na ka sa imong kalagot, dati initon kay kagulo. Sabi no? Na-overcome naman ako, nganong ikaw pa ka-overcome. The moment di ga-rejoice ka, nga na-overcome nimo ka na nga bisyo, gina-compare ni mo imong sarili nga mas maayo ka kaysa uban. Kuha ninyo? Unsa na lang ka ang initon pag-ulo ron? May pana siya, oh. Di na initon ng ulo. Nya, tanaw na sa iyang sarili, mubo na kayo, nga wala pag-asa. Kuha ninyo? And mas hawd ka sa iya, dili day angay. Mao nang ingon Jesus Christ, do not rejoice when you overcome evil. Tama? Kay di ay, we tend to compare ourselves if we rejoice with our kanang ato ang accomplishment or kanang pag-rejoice nato over our vices. Tama? So if you rejoice over your anger or over your vices, you're comparing yourself to others. That you are better than those who did not overcome anger and others. Amen? And you just do it with your own, not with the help of God. Kaya gani na ako to, dili lagi nimo kaya. Mao na na ron. Wa na na-acknowledge ang Ginoo. Tama mo diha? Sige, tanawon na to, kinsaning batasan, ang ga-rejoice sila o gina-compare nila ilang sarili. Luke 18 verse 11 to 12. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer. I thank you. Yan ang mga Parisiyo. I thank you, God. Kailan sila sa Ginoo. Tama? That I am not like other people, cheaters, sinners. So, i-compare nila lang sarili. Salamat kay ko, Lord. Kaya dili ko parehas ani makawatan.
Dili ko parehas aning mga mangihilad. Kaila sa Ginoo. I pray nga wala na diri nga batasan. Amen. Then kining tax collector nga makasasala, nanay siya. I thank you, God, that I am not like other people, cheaters, sinners, adulterers. I am certainly not like the tax collector. Yan na siya. Naghinambok pa siya. Katong tax collector, wa siguro ni pas-pas food pa. Pero siya, I fast twice a week. Yan na ni Parisiyo. And I give you 10 of my income. Gahatag po ko perfect. No? Gahatag po siya. Nag-tithes, nagahatag po siya. O kanang nagapasting siya. Then kining makasasala. Ang sayang gingon. But the tax collector in verse 13 stood aside and dared not even lift his eyes to heaven. As he prayed, maulaw pa dyan siya mo. Musaka siyang mata kay tungod kay grabe nga niyang pag-angkon nga makasala siya. Grabe lang yung humility. Tama? Then yan yun diya. Instead, he beat his chest in sorrow saying, "O God, be merciful to me, for I am a sinner." Unsay gingon ni Jesus Christ? I tell you, kana siya diya. This sinner, not the Pharisee, returned home justified before God. Mas i-justify diya ka sa Ginoo kung kana ang imuang heart. Humble before the Lord, dili hambugiro diya sa Ginoo. Amen. Mao na nga dili ta dapat maghinambog. Kung kita gibag-o na ta, mas gibag-o kung ikaw pala hubog gyapon ka ba? Ako wala pa. Nya ako gasimba ko permanente, ikaw ayo kay simba kaluoy ra ba ani no wala gyud ko simba ani kana na sila sa imo. Mura ka Parisiyo ana. Ako ninyo? Kamu, mga wa mo simba, mga impierno mo gana ka. Oh, ikaw nga kasimba, ikaw nga ka-fasting, ikaw ang kahatag og tithes nimo, mas na-justify pa katong Lord pasaylo, ano jud mi simba gan. Mas na-justify pa to siya nga wa kasimba nga nag-humble down before the Lord kaysa ikaw nga ambugiro nga kasimba permanente. Amen. Dapat diya kita tanan magbago. Amen. Di nagsugod naman sa kuha, so apil punta. No? Kaya usay tanaw nato sa mga wa kasimba, murag na impierno na pirmi. Nga Ginoo Espiritu man, pwede man siya mga pangayog pa sa ilo. Amen. So, maubawa mo simba-simba, nara mo dili permanente sa kuhan. Yes, kailangan na itong fellowship, pero dili dapat inguna na imong batasan pagtanaw sa ilaha. Amen. Kung sa itong isa, do not rejoice with your authority sa evil. Tama? Number 2, do not rejoice in what you do for God. Ayaw daw ka paghimaya or pagmaya sa imong mga gipanghimo sa Ginoo. Lord, ako may katabang atong kwan pandemic. Lord, ako man tong nagbitbit atong imuhang kwan, Lord. Lord, ako may hinungdan ani. Dili daw ka dapat mag-rejoice dingon ana. Unsa tong una? Dili ka mag-rejoice kung naka-overcome ka og sala, naka-overcome ka og kanang evil. Karon dili po daw ka mag-rejoice sa imuhang gihimo sa Ginoo. Lord, ako man tong worship leader. Lord, ako man tong worship team. Lord, ako man tong usher. Lord, ako man tong naa dito sa DK. Lord, ako man kining naa diri sa Dokyo. Unya, yana siya diya. Do not rejoice on what you do for God, but in what God do for you. Tama? Amen? So, dagan kayo sa tuwa. Ga-rejoice ta sa atong mga accomplishment. Kina-post na to sa social media. Before ka muhatag, picture sa kanang klaro nga ang gulo ha. Pwede ka nag-stolen rapod ka kung nang murag wala katanaw nga kamera. Pero ang istorya na niya daan tong iyang media team or kanang kwan lang ba stolen lang ba ana. Pag sure diha kabalo ang Ginoo sa imong motivation. Mag-rejoice ang uban kay daghang member ang church. Lord, grabe na akong paningkamot. Daghan na kay member ang church. Pag bantay ka, anak. Amen? Rejoice ka. Daghan na kay ka og ka ng gihimo sa Ginoo. Life group, D group. Daghan na kay ka disciple. Di na ikalipay sa Ginoo kung gahinambog ka sa imong gihimo sa iya. May pamuingon ka, Lord, salamat. Aning, kita nimo sila dito.
all the glory gikan sa imo nga Ginoo. Di na mo ni kaya kung wala jud ka. Amen. Kay may balik tanan imong testimony kung imuha lang na. Amen ba? Katulo, rejoice on what God do for you. Amen? Then, Luke 10 verse 17 to 20, all the same, great triumph is not in your authority over evil, but in God's authority over you. And presence with you. Maghimaya di ita nga naa siya permini sa tuwa. Tama? Not what you do for God, which is mo na number 2 na ito nga points, but what God does for you. That is the agenda of rejoicing. Sa tibok tuig, mao dapat imong agenda. Amen? So, what God do for me, mao din niya akong i-rejoice. Sige, for example, sugok kay kasi mong asawa. Unyagingnan kasi mong sa Ginoo nga, when you're angry with your wife, then the Lord told you that you forgive. Then you forgive. That is the agenda of rejoicing. Kaya nga naman, nakadungog ka sa Ginoo. Dili nga, tuugod tayo na kong asawa. Grabe dyan ang kong authority niya ba? Dili na mao. Lord, I thank you because you have given me the heart to listen and obey to you. Mao na ang agenda of rejoicing. Dili ka nang nahimo nimo sa uban. Nakuha na to? So rejoice when the Lord told you, stop porno. So kumayon siya, undangin na imong porno, undang ka, o niya mag-rejoice ka karon, dili ka na-stop ni mong porno. Nag-rejoice ka, kay na-stop, nakadungog ka sa iya, nga pag-ingon niya stop, you stop. Tingnan ko sa Ginoo, tanggala imong Facebook. Di, itanggal na ako dahil ng Facebook. So, nag-rejoice ko karon, dili sa naundang akong Facebook. Nag-rejoice ko, kay pag-ingon niya, naundangon na nimo, giundang nako. Nakuha na to. So, ang rejoicing is not what you do, but what God does for you. Naba mo diha? So, magmaya po ka nga, Lord, no, writing, maya ka sa Ginoo every time nga musuko ko, naayod ang Ginoo magpasaylo nga, mag-remind nga, pagpasaylo. Sus, maujud na nga ako, ang kuhan yun kaning kasuko. Ano man yun, no, lami kay musuko, no? Naanad mong kukuha ni musuko, permanente. Pero karon mo, igidil sa kuha sa Ginoo, no? Nga, daghan kayong tao nga dapat kasukan, nga kanang angay kasukan, nga kanang tanaw ni mo ba nga, angay yung kasukan, pero tagan ka sa Ginoo, kuhan ba, instruction, pasaylo, Lord. Especially kanang asawa, urbana. O kana, gamiton sa Ginoo imong asawa, urbana, tanawa, kung didil ka ni Lord, ana, nga mag-rejoice ka always sa iya. Amen? So, as soon as He told you to run, then you run. As soon as He told you to stop your vices, you stop. That is your agenda for rejoicing. Nga you follow Jesus Christ. As soon as He told you to pay, you pay. No? Especially kung dugay na kay kagina paninglan anang utang nimo. Bayad na. Di sa Lord. Bayad na lagi. Di sa Lord. Tapos nakabayad ka, Lord, salamat ka ayaw kay kusog-kusog yun imong tingog, Lord. So, muna ang agenda na to. No, Luke 10 verse 20, not what you do for God, but what God does for you. That is the agenda of rejoicing. What is agenda? No? Agenda is a list or outline of things to be considered or done. Agenda 1, Agenda 2, Agenda 3. Tama? Nga dapat tiwasunon. Tama? Magsulat mo karon og agenda ninyo for rejoicing. For example, nagsulat ko dire. Ano yun? Lord, I rejoice because the Lord is continuously reminding me of my mistake that I need to change. Kung na ako'y mali, magsigig remind ang Ginoo. And I need na mag-rejoice ko sa Ginoo. Kaya nainay man ako matuman nga makorek akong mali. Check. I-rejoice ka anay. Kay gusto nyo ka magbago o maminaw sa Ginoo. I rejoice that the Lord is helping me
to overcome my emotion. Kabaluan mo nang gidil sa kuwas Ginoo today or kanang karong January. Na ako'y ginasingil, niya karon kay daghang kay mga rason. Ang rason puro pa yung palpak. Bukad na po ako ang emotion, kanang init yung ulo ba. Tapos mukalit ra kag kalma. Ay Lord, magpasaylo di ay no. Lord, salamat kay Lord kay kana ganit tan-aw nimo nga angayan ka mo maglagot, pero mas angayan di ay ka nga maminaw sa Ginoo kaysa sa imong emosyon. Mao gyud din ang rejoicing. Dili day ka nang mas maka-over lamig gyud kay maka-overcome og emotion. Ang emotion man gud nato is parang kanang paling-paling, kanang unstable. So kung karon ugma, mawasan na pud ka. Ugma, suko na pud ka, mawasan na pud ka. So kung magpadala ka ana, unstable ka na pagkatao. Mas maayo ang Ginoo ang murol sa imuha kay stable man ang Ginoo, mas dali na makontrol lang ato ang emotion. Mao na ako ang goal karon of rejoicing nga dili ko basta-basta musuko dahil sa kong asawa. Kaganiyang buntag, pag mata na ako, kanya, spend time ko. Nasulti akong asawa, nga mukalit lang untag, kainit, imong dalunggan. Lord, salamat kay Lord. Kanang ganing, mu-action na gani, o blue plane na gani. Lord. Salamat yun kay Lord. Kay na-adjud ka, always ka mo, tingog diha. Kanang rejoicing. Amen? Tamo diha? I rejoice because He always give me peace every time I face troubles. Even in my dreams last night, every time I dream kanang gira, apil ko kahadlok, magtago ko ba? Pero last night, nag-dream ko gira, nga murag ka nang naasa mga tangke, gana. At peace lang ko, nagatandaw ra ko sa ilaha, tapos kay storya ko aning may kwan. So, dili na ko ma-disturb sa kagubot. Which is nag-rejoice ko kaganayang buntag. Lord, even in my dreams, wala na ko nimo gi-allow nga madalag trouble sa mga people. So sa akong damgo, ipapeaceful na ko sa Ginoo. I believe nga tabangan gihapon ko sa Ginoo nga may mong at peace sa inyo ha. Maski unsa inyong trouble mag-asawa. May kanamudol mo sa mga pastor akong bana ba? Pastor akong asawa, dili na ko ana madala. Mag-pray na lang ko sa inyo ha. Kaya nga naman at peace na ko diha sa Ginoo. Dili nga, muska to nila. Kadaghan na ba ninyo problema? Imagine niyo pila mo kabuok dire, problemahon ako tanan. So mga ayo yung tabang sa Ginoo, Lord. Tabangi ko ani. Amen? I rejoice because He never leaves me nor forsake me. Yung pisagdan sa Ginoo. I rejoice because He compels me to love people and make them disciples. Ano man kay every time makakita ko tao nga wala pa sa Ginoo, ngano man jud nga ang akong kasing-kasing ginatagan ko sa Ginoo nga kanaganing murag dili ka mo sugot ba nga mapabayaan ni nga pariwara kining tawhana. Nag-rejoice ko ana nga gihatagan ko sa Ginoo gingon ana kasing-kasing. Nga nakapaminaw ka ba siya? I rejoice because the Lord lead us to build His church. Dili na ako ni pagbuot-buot nga mag-open aning dynamic. Minsan bagoy mayong tao nga ikaw mo upil kag ngunani nga simbahan kung dili yun leading name mo Lord. Mao ni ako mga agenda na madungagan pa ni sa tibok tuig. Yeah. Amen. Tanawon ninyo, I rejoice because the Lord, I rejoice because He, wala jud ko nag-rejoice because I am. Nakuha ninyo? Pag-rejoice ka mo sa gihimo sa Ginoo, dili ka nang imuhang nahimo. Ha? Naba mo diya? I rejoice because the Lord gave us disciples. Ang Ginoo sa iyang gikan ni kay kung mawala ang mga disciple, imuha man ang disciple Lord. Wala ko maangkon. Amen? Yeah. Di ko mo struggle ani nila. Mo na ako mo nay mo paling-paling diya, Lord, imuha man ang disciple, ikaw storya anak. Amen? I rejoice because the Lord expanded us. Amen? Si Lord na na-expand. Sama, lenso, mimaw. Dili ako. Amen? I rejoice because the Lord gave us the protection and anointing. I rejoice because the Lord lead us to victory. Yes. Amen? Amen? Ang victory na ito, gikan sa Ginoo. Amen? Amen?
Dili na, maayo ko mga disciple, maayo ko mag-alagag tao, dili na mao. Diyos, pasaylo, adjud may ana, Lord. I rejoice of His strength. Na even kanang weakness ni mo, grabe, strength ni Lord sa atoa. Amen? So, Philippians 4:4, rejoice in the Lord. Basa. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Maghimaya ka sa Ginoo permi, dili sa kwarta. Daghang kay nag-rejoice katong nakadawat og 13-month pay. Nya karon human ang 13-month pay, wa na ka nang guol na pug ka. Asa ka ni nako to gigastos tanan tong 13-month pay nako, oy. Wa ba gingon diha pag-rejoice sa imong kwarta, paghimaya ka diha sa Ginoo. Para kung naamang kay kwarta wala, magmalipayon gyapon to sa Ginoo. Amen. Napa mo diha? Yes. Kapaka na si Lord, no? Si Lord na. Even nga wala kay kwarta pag-rejoice. Kay always man iyang gingon. Mga ko na-remind ko ano itong last na service. Rejoice in the Lord always. Kayo mga asawa, nagdaghan kayo nag-rejoice nga asawa katong December. Ano man, itunulan magkwarta silang bana, especially ka ng mga kuan, no? Daghan kay mga bana po, asawa nga ga-rejoice kung naray kwarta. Pero kung walay kwarta, ituno lang bana, gisapot ang asawa. Nagsawa man ninyo. Ngisi ka ng kwarta. Taga mo sa kalibo. Wala na dire. Mga nanay, no, ga-rejoice kayo lang kwarta. May isa na ako nakitaan dito sa Facebook. Tungo na. Asang sakit mo? Diri sa tuhod. Giputangan na sa kalibo. Asa bang sakit? Diri sa ulo. Giputangan na po sa kalibo. Asa bang sakit? Diri sa dugan na. Giputangan na po sa kalibo. Gipunog sa kalibo. Asa pa yung sakit mo? Wala na. Ang rejoicing sa kwarta. Dili ang pasalamat sa Ginoo. Amen? Sabi mo diha? Amen. Dito mag-rejoice sa kwarta. In the Lord always. Amen? Rejoice in the Lord always. Not with our properties. Not with our money, possession. But in the Lord always. Kita ninyo si Paul, grabe, zero anxiety si Paul. Zero anxiety. Niya na si Paul, be anxious for nothing. Nothing. But in everything, by prayer and supplication, sa imong request diya sa Ginoo, be made known to God. So si Paul, daghan kay siya giagian, pero siya mismo ningon, rejoice. And wala ka dapat magpadala sa imong kabalaka. Daghan kay kabalakan si Paul. Sige, padalin na to. Sige, unsa ba? Daghan kayo ka nang agian si Paul or go through si Paul, pero zero ang iyang kabalakan. Ang correct. Okay? So, rejoice in the Lord always. Amen? Rejoice even when God disciplined us. Anak karon. Yes. Proverbs 22, verse 15. Foolishness is bound up in the heart of a child. The rod of discipline will remove that foolishness from him. Nakuha ninyo? Mauna nga, pagdool ni mo sa Ginoo, Pastor, pagdool na ako sa Ginoo ba? Wala na lagi ko'y kwarta. Mana? Nakadungog mo, ana? Ha? Dol, Lord, pagdoon ako sa Ginoo, wala, nagganay kong problema, Lord. Ay ka ng pastor. Ano man, giwadan ka sa kwarta sa Ginoo, karon idool ka, kay nga naman, kawatan ng katong una. Una karon, gidisiplina ka sa Ginoo, wa na kay makawat, wa na kay tanan-tanan. And, pastor, kanang, hurot-hurot na lagi among ipon ron. Ano siya? Kay kung naapong kay ipon tong una, hurot-hurot pa po ni mong shabu po. Oh, shabu, inom, sigarilyo, moro man po na ang patulungan. Niya karon gibago ka sa Ginoo, i-allow sa Ginoo nga wa kay kwarta para di ka kapalit maski isang astik na sigarilyo. Para di madaot imong kinabuhi. O na kung disiplinahon ka, Lord, salamat kaayo kay naalaw nga wa ko'y kwarta ron. Para di ko maghinubog na pong karong adlaw. Salamat, Lord. Ayaw po padugaya, Lord, ha? Ano na lang ko? Pasikretoy na lang ko ng Ginoo. Kaya ba din ako makaya ni Lord ba? Di ko kabalik sa imo, ha? Hala, one-on-one, Diyos mo, Lord, ana.
That's why kung ginadisiplina ka sa Ginoo, you rejoice. Amen? Rejoice if God discipline you in your health. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay naalaw tong nanakit akong tuhod. Nakita ko, Lord, ngingit ko, tulong ka adlaw, di ko katindog, kay ano man. Takar mo kong kaon monggos. Takat og kaon bulad. Kaon og sinapo. Kaon og ka ng mga laman loob, guan. Na, sakit bitang tuhod. Di ko kalakaw ko, Lord. Pasayluwa, di ko Ginoo. Patakan ako sa kong health. Salamat kay Ginoo. Kay naalaw ni mo ni karon Lord, disiplina jud ko. Salamat kayo sa imo. Ano, you rejoice when God discipline you. Amen? Kemudian dili nga, Lord, pasaktan ako nimo. No? Sige. Yan mo diya. Kinaiya sa mga bata ang magbinuang. Oh, kanang mga bago pa sa Ginoo, child. Even sa mga bata pod. Kita nga bago sa Ginoo, nagyud tani. Kailangan jud ka disiplinahon. Apan matulig kini kung disiplinahon sila. Amen? Ayaw po no? Ayaw po withdraw o withhold sa discipline sa inyong mga anak, ano man, para matuliid sila. Kaya kung mga tiguang disod na disiplinahon ng inyong anak, kung di pa niyo sugdan, bata pa. Amen? So, if the Lord discipline you, Lord, this discipline is good for me, then, it is for me, Lord, mahimo kong humble, biya kanimo, then thank you, Lord. Ano lang ka, you rejoice. That's your agenda. Lord, salamat ang disiplina. Sulat nimo na ang imong rejoicing. Then, rejoice when God called you to die. Kano? Piyawa, no? Kung na kay mga pressure every day, then, even when you are in a situation na it seems na that's not exactly what's supposed to be, you rejoice. For example, tunguyap pa lang mo, butan kay simua. Hatag bulak, hatag tsokolit, Goy. parang kay regalo, buntag pa lang, ka-good morning na sa imua. Hello, nag-eat, ikaw na ka? Nakauli na ba ka? Pag-amping, ha? Pag ninyo, nalahi namang pastada. Pag-rejoice. Amen. Kaya nga naman, ginapatay ra ka sa Ginoo sa imuang sariling right nimo. Mata sa buntag. Nga nung wala pa may natimplang kape. Tuyuon po sa Ginoo nga, dungay yung matay mong asawa, pero matay yung kasi mong right yun. Kagi ko, anak. Ka-expect ka nga timplahan kagkape sa mong asawa? Mata na lang ka. Ikaw na mo timpla sa imong sarili. Ikaw na po mo timpla sa iya. Lord, salamat tayo, Lord. Nag-expect ka nga mura kag yatagan ng kasawa nga, buutan kay itong una ba, no? Pag ninyo, tingala ka lahi na lahi. Nung gawas na imong batasan, mo na kamaturan. Abi ni mo, ikaw mula ba? Ako'y mula ba? Ako'y kalaba ka ron sa balay. Oo. Kaya lang po na plansa na po doy. Hindi na, mangurog na si Pastor mangunit og mic dire. Ana siya gahapon sa kuwalang, daghan na kay kagkuan di alaban nun. Tanaw bitaw na kulang, naghan lagi ni. Tapos di sa sulod, napa yung mga bedsheet, gikan sa bukid, naghan lagi. Wala pa man siguro ni nahugaw, ibalik sa nato diri. Malitog sabon, kinutag sabon, ano ko siya. So, Lord, salamat yung kayo sa mga asawa. Oh. Salamat na siya itig-remind sa labunon. No? Laba ko nagtuo mo ko ba? Serve ta, servant good ta good. Serve yan na tayo asawa, amen? Diba, Jetro? Nag-aiming ko si Jetro. Kabatig laban, no? That's why, kung dili na mao ang imong sitwasyon karon, ya nag-expect ka nga maayo kay imong bana o asawa, ituyo na sa Ginoo. Praise the Lord. Amen? Basa ang 2 Corinthians chapter 4:11. For we
who live are constantly being delivered to death. Kinapatay dito sa Ginoo para sa iyaha. Amen? For Jesus' sake, so that the life of Jesus also be manifested in our mortal flesh. So, dili di ay mag-manifest ang kinaiya sa Ginoo sa tuwa, kung dili ta mga matay sa to ang mga rights, sa tong mga pride. Ako may head mo, di ba? Samot na kini mga Kristiyano, no? Mga mo nga, husband is the head of the family. Niya, mo ba ikot sa mga bana, no? Nga mga maayo kayo, mga away. Ano sila? Ako may head sa pamilya. Ang maring scripture. O niya karon mo nga asawa mo ana pod. Husband, love your wife. Tigugmaon ko nimo mo ana mapod away. Puro na mo rights kada adlaw, mo na magbangi mo, pamatyon jud mo sa Ginoo sa inyong rights. Magtingala ka badlungon ng imong bana, magtingala ka badlungon ng imong asawa. Lord, pasaylo jud ko. Tabangi jud ko sa kumbana, Lord. Ikaw jud mo istorya kay ialaw na. Ngano man para mag-manifest ang kinaiya sa Ginoo sa imuha kung mamatay ka. Amen. Saba mo diya? Amen. Mao na, bana, pagtuon mo pakamatay. Laba diha, kung prideful kay ka, pangita diya, katabang diya. Ako may tig-provide din sa balay. Tuyo na, ako pila na, sobra na napulo ka katabang niagi sa balay. Wa yun idugay, nga naman, para ako yung palabon. Lord, salamat, Ginoo. Maski unsaon nimong laming-laming, hatagan akong cellphone, naapay access sa wifi, ang helper na mo. Isa ra ka Domingo, mulayas na pod. Naapay tulo ka adlaw, mulayas na pod. Isa ka bulan, nay upat lang ka bulan. Hindi alaw rin sa Ginoo, para matay ko sa akong pride. Sampay ka diya. Ay, ikaw di galaba, pastor. Oh, ako'y galaba, ano man. Tabang ka? Tinood. Walay, kung diri, tago-tago diri. Anay niya tuwa diri. Patyon ka sa Ginoo sa imong pride, patyon jud ka. Amen? Maski asa ka mo adto, kung trabahoon jud ka sa Ginoo, nga matay ka sa imong pride, mamatay ka sa imong rights, pala jud. Maski mo adto kag dagat, magtingala ka, mag-away gyapon mo sa imong asawa. Adto kag bukid, maura gyapon. Maski mga broad pa mo kung trabahoon ka sa Ginoo, nga patyon imong pride, trabahoon jud ka sa Ginoo. Mao na pag-respond na karon. Amen. Hinay mong asawa, pag-respond na ta. Oh? Kaya kini mga kwan manggod, kini manggod kita yung mga right kanang kwan ba? Kita ka mga mama, ang mga anak pod, grabe po kay mga rights pod. No? Anak pag ko ninyo, kamo maginikanan, kamo may dapat paskwila sa mua, obligasyon ninyo, adagang kayo, Allah. I-allow yun na sa Ginoo, wala yung pang tuition nimo, pang kuan nimo, pang trabaho nimo diya unsa, kano man, para mambul down dito sa Ginoo. Amen? Okay. Kita tanan trabahoon sa Ginoo para mag-manifest ang iyang kinaiya sa atoa. I-resist man sa Ginoo ang proud. He gives grace to the humble. Mag-manifest si Lord sa imo kung ikaw humble. Para musuko dayon ka, di mo reply mo ang asawa. Wala di ba ka mo reply? Pungkol imong kamot. Nya busy gud kayo ang asawa nagtrabaho gud. So andayon. Nya ang iyang asawa dagang problema sa trabaho niya. So andayon nimo. Right kanang right nimo nga dapat ako ang bana to bagon ko dayon nimo kung nakoy pangutana. Allah, sige. So dayon ka. Ikatubag. So dayon ka, no? Kaning mga driver. So dayon ka masingitan. Ako amo ning right kining binyahan niya. La sige. Daghan pa mo singit sa imo dia anto di ka mo ambol ang Lord. Ako na jud gini bless Lord kining mga tawhana anak. Nga ko tong una. Munaog pa og kanang bintana. Tubo kay batasan na mo anak pa ko tong una. Pero karon Lord pasayloan jud ako ng matawhana no. So dayon ka wala kay pagkaon sa lamisa nay mo yun ani mga anak. Grabe kay diabetes wala lain mahukad ang ginikanan sa subangan. Kawo may sugan ma. Di ba ka ba magbili? Ha? Tuyuon yun na sa Ginoo. Yun kay sudan perme.
Sukugay ka, kay dili ka tagdon. Titlement ba, no? Nabang diya? Kay patyon jud ta sa Ginoo kung dili ka willing mo matay. Amen? Dili physically, patay ha. Patyon ka sa imong pride. Patyon ka sa imong rights. Puro ka claim permi og rights. Amen? Tanawa si Paul. Tanawon ninyo ha, pantayan ninyo si Paul, how he humbled down. Okay? Si Paul is a scholar of Gamaliel, tama? Si Paul, gi-write niya ang 13 nga book sa New Testament. Na ika-14, pero wala na-acknowledge ng isa nga gina-contest nila, wala kasabot. Pero, sa 27 nga book sa New Testament, 13 ang iyang gisulat. Unsang giagian ani ni Paul? Basahan na to. 1 Corinthians 11:24. Nganong grabe man yung revelation gihatag sa iya sa Ginoo. 5 times niya na siya diya. I received from the Jews 39 lashes. Grabing bunal sa iya, ano? Nabunalan na ba ka sa imo ang asawa? Sakpaan na ba ka sa imo ang pana? Si Paul, yan siya. 5 times I received from the Jews 39 lashes. 2 Corinthians 11:24. First, 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. See? Kabalo mo ng stone? Kanang kamutanan, ako'y nakasala. Magbitbit mo isa-isa nga bato. Nya iya-iya mo glabay sa kuwa. Nakasurvive si Paul. Malabayan, ragani kang chinilas sa imuang papa, ug mama, diba? Murag maglain ni mong buot siya. Tanawa. No? Stone ang gilabay kay Jesus Christ. Then, yung gudya, 3 times I was shipwrecked. Night and day I have spent in the deep. Diba, samal, na may mga kabalong mga isda sa inyo, ano? Saka imagine, anang malunod imong bangka diya sa kwan, sa dagat, no? Pero hubag-hubag, natilawan na ba ni mo nalunod ang bangka sa Mark? Diya. Nakatilaw na ka. So, grabe, no? Kung kasabot ba kung naabay mo luwas sa imuang diha, gunit-gunit lang kasakatig sa bangka o kasabot diha. So, si Paul, 3 times nga na-shipwreck ang iyang barko gisakyan. Night and day, I have spent in the deep. Pasabot nga, wala siya na-rescue dayon. No? Night and day, nadugay pa siya. I have been on frequent journeys in dangers from rivers, dangers from robbers, dangers from countrymen, dangers from Gentiles, dangers in the city, dangers in the wilderness, kay dagang mga bears, mga lions, unsa ba ng mga mag-attack saya, dangers on the sea, dangers among false brethren. I have been in labor and hardship, through many sleepless nights, what you say, tulog, in hunger and thirst, what you say, kaon, hunger, uhaw, then yung often without food, in cold and exposure, apart from such external things, there is daily pressure on me of concern of all the churches. Grabe ang pressure po sa iya, aside lang sa magipang-agian niya. So, gisulat ni Paul, kining 2 Corinthians, 25 years after siya na-born again. Sa ato pa, grabe ng proseso pang-agian, gipatay na yun siya, no? Gipatay na siya sa iyang. Imagine mo, scholar ka. Naglangoy-langoy ka dito sa dagat night and day. Tapos doon ka didag mga iro diya o kwan. Nawala ta na niyang right. Pero gihatagan siyang revelation sa Ginoo. Amen? Then, wala siya kwarta. Imagine mo scholar. Provided. Tama? Full. Grabe. Gutom. Gutom mga lagad daw. Agian na ni Paul. Then, yan yun niya. Imagine mo, wala siya kwarta, wala siya pagkaon, wala pa siya kapalit og sanina, pagpangalagad niya. Pati kita, basahin na to. 2 Timothy chapter 4:13. Si Timothy ang gisultian, when you come, bring the cloak. Nagpakaluoy noon siya, kaya wala siya jacket. Amen? Wala naman siya palit. Which I left at Troas with
Carpus, and the books, especially the parchment. So, daghan si agian si Paul. Daghang ways si Lord nga i-humble down ta. Amen? Mao na kung ang bana pa lang nimo ang asawang ginagamit sa Ginoo, kapili mong anak, pag-respond dayon ka. Ayaw na paabuta, ma-shipwreck pa kakaupat. Ayaw na intawon, paabuta, nga patyon pa ka sa ani nga sitwasyon. No? Kung yaw-yaw pa lang sa imo ang asawa o bana, respond na, Lord. Lagi, Lord. Di man ni maodi ay ako ang naisip nga ba na, Lord, pero iyatag man mo ni Lord. Damat yun kayo. Nag-rejoice. Amen? Abi na ako, Lord, morning kinabuhi nga ginaisip na ako, Lord, kung yakay, Lord, pero yagi man niya nga pait, Lord, pero I rejoice kay na yung kahit purpose. Tama mo diya? Pag abot diri sa 50 AD man to siya, 25 years na after ni Juan na born again si Paul. Yang gingon diri sa 55 years old, 55 AD, 25 years na born again si Paul. Mo yang gingon. After sa proseso niya, 1 Corinthians 15 verse 9. I am the least of the apostles. Si Paul, i-acknowledge niya nga apostle siya. Tama, raman po mo-acknowledge sa itong mga title po, teacher ka, engineer ka. Pero si Paul, nga na siya, apostle ko, pero ako ang dili kayo importante nga apostle. Humble daw na kay si Paul, no? Tungod kay daghan kay gipangagian. O na, kung napa kay ukay-ukay nga sanina aron, pasalamat sa Ginoo, ay sige narte diha. Amen. Isig papalit sa imong mama o sanina. Papa sa imong sanina. Pag-rejoice, Lord, salamat kayo. Kanyang panalangin gihatag sa kumaginikanan. Amen. Salamat kayo, Lord, sa kumpana nga grabe dyan yung gi-bless dyan yung muli siya. Maski wala man siya katunol sa kuha karong December, Lord, I rejoice sa imo ha. Amen. Tama diya? Siyang yun diya, I am the least of the apostle. Nag-recognize si Paul nga siya pinaka-least sa apostle. Tama? After 5 years, 30 years na si Paul sa ministry. Yang gingon diya sa 60 AD. Ephesians 3 verse 8. Yang gingon diya, although I am the least of all the Lord's people. Dili na apostle. 5 years. After 30 years na niya, yan na siya. I am the least of the believers. Oh, grabe na dyan kayo humility ni Paul. Wala na dyan siya ikambog. Nakuha na to. So, 2 years, di mo siya matay. Then, yang gingon dire, 2 Timothy chapter 1, verse 15. This is the trustworthy saying, and everyone should accept it. Jesus Christ came into the world to save sinners. And I am the worst of them all. Tama? Least of the apostles, least of all the believers, sinner sa tanang sinner. Ana ang humility ni Paul. Like Jesus Christ. God, human, servant, sinner. Tama? Si God, nagpakatao siya. Wala niya gi-claim niyang right as a son of God. He became servant. Nitrapo siya sa iyang mga tiil sa mga disciple. Amen? Then, naimo siyang makasasala for us na ma-restore ta. Gilansang siya sa cross for us. That's the pattern of Jesus Christ. Dili ta mag-promote sa toang kaugalingon. Mag-kuntisanay ta karon paubsanay karong 2024 para mag-rejoice ta sa gihimo ni Lord sa toang kinabuhi. Dili makalihok ang Ginoo sa toa kung prideful ta. Paubsanay ta karon. Humble down, humble down, humble down. Humility, humility. Amen? That's the secret po of Paul. Apostle, believer, worst of the sinner. Amen? Then si Satan, he wants up. Worship team Satan, I want to be worshipped by the angels. Puro promotion, self-promotion si Satan. Jesus Christ, humble. I will end with this verse. Yan mo diya. So, humble yourselves. 1 Peter 5:6. Humble yourselves under the mighty power of God.
And at the right time, He will lift you up. It's not your role to promote yourself. Your role is to humble down yourself and God will promote you. Amen? Kaya mga pastor nga gi-ordain nato, ano sila nag-promote silang sarili? Tungod lang silang humility, nakita sa Ginoo, gi-promote sila ni Lord. Gi-lift up sila ni Lord. That's why, ayaw mo pag-desire mga posisyon simbahan. Ayaw mo pag-desire o ka ng mga posisyon diha sa inyohang kanang trabaho. Be humble, do your part, and allow the Lord to promote you. Ang uban, magbinuang para lang ma-promote. Amen ba? So, you consider, ang humility is, you consider everyone that they are more important than you, even in the church. Amen? A heart nga na humility, have time to talk even to the lowest person in the church. Then, yang mo diya, sa mga lowest person sa church, even mga kids. Mauna ako ang pasalamatan sa Ginoo. Nga gihatagan ko sa Ginoo o kasing-kasing nga mo makonek ko sa mga bata. Pharisees don't like children. That's why the disciples of Jesus Christ, they resist the children in coming to Jesus Christ. Then Jesus Christ told them, do not resist them because the kingdom of heaven belongs to these children. Why the Pharisees has those mind? Why the disciples of Jesus Christ, na sila yung natong mindset, kay may practice sa mga Parisiyo, di ganano mga bata. Mo na nga dili ka maliwat sa Ginoo kung di ka ganahan po og istorya sa mga bata. Mo na ang simbahan nga dili ganahan og bata, na ipagkaparisiyo ang pastor ana. Ngano man, di ka ganahan og bata, si Kristo ganahan. Naba mo diya? So, the secret to remain humble, if you walk with a humble man, you will be humble. Amen? And that person is humble is Jesus Christ. Naba mo diya? So your prayer is, Lord, help me to walk with you today or daily. Lord, tabangi ko. Kung pag-ampo ni mo, anak, daghan pa kag pride, patsun jud ka, anak. Ay, sige, Lord, gibispand na lagi ko, Lord. Amen? Let's pray. So this year is the year 2024. This year, 2024, is a year of rejoicing in the Lord always. Amen? Let us all stand up. Heavenly Father, we thank you and we praise you for your word. Thank you, Lord, for your word that we will rejoice in you always. Not, Lord, with our accomplishment, not with what we done to you, not what we overcome the evils or our vices, but Lord, we rejoice in you always. Thank you, God, that you have reminded us that we must humble ourselves under your mighty power. Because in the right time, Lord, you will lift us up in honor. And Lord, today, we ask for forgiveness. If we are so prideful, Lord, pangayog pasaylo igsoon, kung naamang ka diri, garbuso kay ta, dili ta magsalig sa Ginoo. And garbuso na kay ta sa atong mga accomplishment, sa atong mga nahuman. But Lord, right now, amo aning baguhon pinaagi sa imong tabang, Ginoo. Nga among ikagarbo, Ginoo. Nga ikaw ang nitabang sa amoa. Dili kami ang nakahimo ani. Dili kami, Lord, nga accomplishment, but it is new, God. Ikaw, Lord, ang naghimo ani sa amoa. Lord, salamat kaayo. If you're here right now, wala pa ka ni humble down before the Lord. Wala pa nimo ni dawat si Kristo sa imong kinabuhi. If you are here, you are prideful, and you don't
Allow yourself to be humbled by Christ. Right now, this is now the right time to offer and surrender everything to the Lord. Ask the Lord for forgiveness. Lord, sorry. Pasaylo ako, Ginoo. And I want you to pray this prayer with me. Prayer of accepting the Lord as your Lord and personal Savior. And prayer that starting today, you will surrender your life into His Lordship. Not with your will, but the Lord's will in your life. So pray this prayer with me. Lord Jesus, Lord Jesus, I need you. I need you. Please come into my life. Come into my life. Be my Lord Be my Lord. and be my Savior. Be my Savior. Forgive me, Lord, of my pride. My pride. Lord Jesus, thank you that in you I am saved. That in you I am a child of God and God is now my Father. I love you, Lord Jesus. Thank you. In Jesus' name. Amen and amen. Come on, let's worship our Lord.